akala ng marami, ordinaryong damo lang ito. Madalas nating madaanan sa tabi ng kalsada, sa bakanteng lote, o kahit sa gilid ng ating mga paso. Ang iba, binubunot at itinatapon pa ito. Pero alam nyo ba na ang halamang ito na tinatawag nating kulitis o Philippine spinach ay itinuturing na superfood sa ibang bansa? Sa videong ito, hihimayin natin ang 10 himalang benepisyo nito sa ating kalusugan at kung bakit dapat mo na itong itanim sa iyong bakuran. Pero bago ang lahat, kung nais mong ikaw ang unang makakita ng aming mga bagong upload at makitang ilang behind the scene, mag-subscribe at sumali na sa aming community. I-click lamang ang join button. Ang kulitis ay hindi lang basta ligaw na damo. Sa kasaysayan, ang pamilya ng Amaranth ay ginagamit na noon pa man ng mga sinaunang sibilisasyon dahil sa taglay nitong sustansya. Dito sa Pilipinas, kilala rin ito sa tawag na uray. Ang maganda sa kulitis, napakatibay nito. Kahit mainit ang panahon o kahit hindi mo masyadong alagaan, tutubo at tutubo ito. Pero bago natin ito lutuin, alamin muna natin ano nga ba ang makukuha natin dito ng mga benepisyo. Narito ang 10 mahalagang benepisyo nito sa ating kalusugan. Kapag madalas ka nitong kumain, pinapalakas nito ang iyong mga buto. Mayaman ang kulitis sa calcium. Sa katunayan, mas mataas ang calcium content nito kumpara sa gatas. Kaya mainam ito para iwas osteoporosis at para sa pagpapanatili ng matitibay ng ngipin at mga buto. Maaari itong panlaban sa anemia. Ito ay mahusay na source ng iron. Ang iron ay kailangan sa paggawa ng red blood cells, kaya nakakatulong ang kulitis sa mga taong madaling magputla, laging pagod o may anemia. Pampalinaw ng mata. Siksik ito sa vitamin A o beta-carotene. Nakakatulong ito upang mapanatiling malinaw ang paningin at maiwasan ang mga sakit sa mata gaya ng macular degeneration o panlalabo ng mata. Pinapalakas din nito ang ating immune system. Dahil sa mataas na vitamin C, pinapalakas ng kulitis ang iyong resistensya laban sa ubo, sipon at iba pang impeksyon. Nakakatulong din ito sa mas mabilis na paggaling ng mga sugat. Mabuti rin ito sa ating panunaw. Mayaman ang kulitis sa dietary fiber na nakakatulong para sa regular na pagdumi, pag-iwas sa constipation at paglilinis ng ating mga kolon. Nakakapagpababa rin ito ng kolesterol. Naglalaman ang kulitis ng mga phytosterols at fiber na tumutulong para ibaba ang bad cholesterol sa dugo na mainam para sa kalusugan ng ating mga puso. Maaari din itong proteksyon laban sa cancer. Ang kulitis ay may mga antioxidants gaya ng vitamin E at mga phenolic compounds. Nilalabanan nito ang mga free radicals sa katawan na siyang sanhi ng pagkasira ng cells at cancer. Mainam din ang pagkain ng kulitis sa mga nagbubuntis. Mayaman ito sa folate na napakahalaga para sa mga buntis upang matiyak ang maayos na development ng utak at spinal cord ng sanggol sa sinapupunan. Nakakatulong din ang pagkain ng regular ng kulitis sa mga nagpapapayat. Dahil mababa ito sa calories pero mataas sa fiber at protein, nakakabusog ang kulitis nang hindi nagdaragdag ng sobrang timbang. Tamang-tama ito sa mga nagdidieta. Mayroon itong anti-inflammatory properties. May kakayahan itong magpababa ng pamamaga sa katawan. Nakakatulong ito sa mga taong may rayuma o arthritis at iba pang anti-inflammatory conditions. Bagamat kilala ito bilang masustansyang gulay, ang kulitis ay matagal na ring bahagi ng herbal na gamot sa Pilipinas. Narito ang mga paraan kung paano ito karaniwang ginagamit.
nilagang dahon at ugat. Ito ang pinakakaraniwang paraan. Ang pag-inom ng pinaglagaan ng colitis ay pinaniniwalaang nakakatulong sa mga sumusunod. Pampaihi. Ginagamit ito sa tradisyonal na medisina para makatulong sa paglilinis ng urinary tract at kapag nahihirapang umihi. Panlaban ito sa pagtatae. Ang pinaglagaan ng ugat ay madalas ginagamit noon bilang home remedy para sa mga simpleng diarrhea. Pampababa ng lagnat. Ginagamit din itong pampaginhawa sa pakiramdam kapag may sinat o lagnat. Dinikdik na dahon. Para sa mga usaping sa balat, ang sariwang dahon ng colitis ay pwedeng dikdikin at ipantapal. Pamamaga at sugat. Ang dinikdik na dahon ay tinatapal sa mga bahaging may pamamaga, pigsa, o maliliit na sugat dahil sa taglay nitong anti-inflammatory properties. Nakakatulong din itong magpabawas ng kate-kate o hapdi mula sa mga kagat ng mga insekto. Upang makuha ang pinakamataas na nutrisyon, iwasang i-overcook ang colitis. Mainam itong ihalo sa huling bahagi ng pagluluto ng sinigang, ginisang munggo, o kaya ay pasingawan lang bilang side dish. Mainam din itong ihalo sa salad. Ang kagandahan sa halamang colitis, hindi ito maselan o mahirap palakihin dahil maaari itong patubuin sa mga paso o kaya naman ay isaboy lang sa iyong halamanan ay maaari na itong tumubo at lumaki na hindi nangangailangan ng masyadong pag-aalaga. Ang kalusugan ay hindi laging kailangang mahal. Minsan, nasa tabi-tabi lang natin ang lunas at sustansya. Kaya sa susunod na makakita ka ng colitis, huwag mo itong ituring na damo. Ituring mo itong biyaya. Nakatikim ka na din ba ng gulay na colitis? Ano ang masasabi mo sa damong ito? Ibahagi ang iyong opinion sa comment section at babasahin namin ito. At kung nagustuhan mo ang video na ito, ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.